pagsapit ng huling bahagi ng 1930s, ang Japan ay hindi na lamang isang bansang nagpapalawak ng impluwensya. Isa na itong bansang aktibong nakikipagdigmaan sa mainland China. Ang mga desisyong nagsimula sa Manchuria ay unti-unting humantong sa isang mas malawak at mas marahas na tunggalian. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang digmaan ng Japan ay hindi lamang limitado sa iniisang teritoryo. Lumalaki rin ang saklaw nito. Lumaki rin ang pangangailangan sa resources, sa armas at fuel. Kasabay nito, lumakas din ang pagtuto ng ibang bansa, lalo na ng Estados Unidos. Ang mga pangyayaring ito ang tuluyang nagtulak sa Japan sa isang direktang sagupaan sa Amerika, mula sa full-scale war sa China, sa mga economic sanctions at oil embargo, hanggang sa desisyong umatake sa Pearl Harbor at ang pagdating ng digmaan sa Pilipinas. Matapos ang pananakop sa Manchuria, hindi na tumigil ang expansion ng Japan sa mainland China. Noong 1937, tuluyan ng sumiklab ang full-scale war sa pagitan ng Japan at China na kilala bilang Second Sino-Japanese War. Sa panahong ito, pumasok ang Japanese Army sa mga malalaking lungsod ng China, kabilang ang Beijing, Shanghai at Nanjing. Ang digmaan ay hindi na lamang limitado sa mga labanan ng hukbo. Malaking bahagi ng sibilyan ang direktang naapektuhan ng opensiba ng Japan. Isa sa pinakamadalin na yugto ng digmaang ito ang nangyari sa Nanjing noong 1937. Matapos masakop ang lungsod, naganap ang malawakang pangpatay, pang-aabuso at tarahasan laban sa mga sibilyan. Libo-libo ang nasawi sa loob lamang ng ilang linggo. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding galit at pagkondena mula sa iba't ibang bansa. Habang lumalawak ang digmaan sa China, mas lalong nasisira ang imahe ng Japan sa international community. Ang dating pagtingin dito bilang isang modern at disiplinadong bansa ay napalitan ng pangamba at pagtutol mula sa maraming Western powers. Sa kabila nito, nagpatuloy ang operasyon ng Japan sa China. Lumaki ang pangangailangan nito sa langis, bala, bakal at iba pang materyales. Habang tumatagal ang digmaan, mas lalong nagiging malinaw na ang susunod na labanan ay hindi na lamang sa loob ng China, kundi sa mas malawak na rehiyon ng Asia at Pacific. Habang tumatagal ang digmaan ng Japan sa China, mas lumalakas ang pagtutol ng ibang bansa sa mga ginagawa nito. Isa sa pinakamahalagang tugon ay ang Estados Unidos. Sa simula, ang tugon ng Amerika ay hindi sa pamamagitan ng direktang digmaan, kundi sa pamamagitan ng economic pressure. Unti-unting itinataw ng Amerika ang mga sanctions laban sa Japan. Una, nilimitahan ang benta ng scrap metal at iba pang industrial materials. Layunin nitong pahinain ang kakayahan ng Japan na magpatuloy sa paggawa ng armas at kagamitang pandigma. Noong 1941, nagkaroon ng mas mabigat na hakbang ang Estados Unidos, ang oil embargo. Ibig sabihin, tuluyan ng pinutol ang supply ng langis ng Japan mula sa Amerika. Sa panahong iyon, halos 80 hanggang 90% ng langis ng Japan ay mula sa Estados Unidos. Ang epekto nito ay agaran naramdaman sa loob ng Japan. Ang mga barko, eroplano at sasakyang pandigma ay umaasa sa tuloy-tuloy na fuel. Sa biglaang pagkawala ng supply, tinatayang may natitira na lamang na 1 hanggang 2 taon na reserba ng langis ang bansa. Sa pananaw ng Japanese leadership, ang oil embargo ay hindi lamang isang economic sanction. Ito ay itinuturi nilang isang tahimik na paraan ng pagtulak sa Japan sa isang sitwasyong wala ng puwang para umatras. Sa harap ng oil embargo at lumalalang kakulangan sa resources,
humarap ang Japan sa isang kritikal na desisyon. Kung hindi ito kikilos, unti-unting hihinto ang galaw ng kanyang hukbo, industriya at buong war effort dahil sa kakulangan ng fuel. Sa puntong ito, tumingin ang Japan sa Southeast Asia. Sa rehiyong ito, matatagpuan ang mga likas na yamang matagal na nitong kinakailangan. Ang Indonesia ay may malalaking reserba ng langis. Ang Malaysia naman ay may rubber at tin. Ang iba pang bahagi ng Southeast Asia ay may iba't ibang industriya at agricultural resources. Ngunit may isang malaking hadlang sa planong ito, ang presensya ng Amerika sa Pacific. Ang US Pacific Fleet ay nakahimpil sa Hawaii at ang Pilipinas bilang teritoryo ng Amerika ay may mahalagang base militar na direktang nasa ruta ng paglawak ng Japan sa timog. Sa pananaw ng Japanese military, hindi magiging posible ang southern expansion kung mananatiling buo at malakas ang pwersa ng Amerika sa Pacific. Sa kanilang kalkulasyon, kailangang alisin muna ang kakayahan ng Amerika na makialam bago tuloy ang may sakatuparan ng pagkuha ng mga teritoryo sa Southeast Asia. Sa puntong ito, malinaw na para sa Japan ang digmaan laban sa Amerika ay hindi na lamang isang posibilidad. Ito ay naging bahagi na ng kanilang strategic plan para sa sariling kaligtasan bilang isang imperyo. May dalawang pagpipilian ng Japan sa puntong ito. Una, umatras mula sa China at ihinto ang expansion kapalit ang pagbabalik ng supply ng langis mula sa Amerika. Ikalawa, ituloy ang expansion sa Southeast Asia at harapin ang posibilidad ng digmaan laban sa Amerika. Para sa mga leader ng Japan noong panahon na iyon, ang pag-urong ay nangangahulugan ng pagbagsak ng kanilang mga naging sakripisyo sa loob ng halos isang dekada. Ang pagpapatuloy naman ay nangangahulugan ng direktang sagupaan sa isang bansa na may mas malaking industriya at mas malawak na kakayahang pangmilitar. Sa kanilang kalkulasyon, kung matatanggal muna ang kakayahan ng US Pacific Fleet, magkakaroon ang Japan ng sapat na panahon upang makakuha ng mga oil fields sa Indonesia at ang iba pang resources sa Southeast Asia bago muling makabangon ng Amerika. Dito nabuo ang desisyong umatake sa Pearl Harbor, hindi bilang isang hakbang para magsimula ng digmaan, kundi bilang isang strategic move upang alisin ang pinakamalaking hadlang sa kanilang Southern Expansion Plan. Noong December 7, 1941, isinakatuparan ng Japan ang planong umatake sa Pearl Harbor upang pahinain ang US Pacific Fleet. Sa kanilang kalkulasyon, ang biglaang pag-atakin ito ay magbibigay sa kanila ng sapat na panahon upang ipatupad ang Southern Expansion at makuha ang mga oil fields at iba pang resources sa Southeast Asia. Kinabukasan, December 8, 1941, sa oras ng Pilipinas, ang parehong operasyon ay umabot sa bansa. Binomba ang Clark Air Base, Nichols Field sa Cavite at iba pang strategic locations. Maraming eroplano ang nawasak bago pa man makalipad. Sa isang iglap, ang Pilipinas ay naging aktibong bahagi ng digmaan sa Pacific. Mula sa pananaw ng mundo, ang Pearl Harbor ang naging simula ng digmaan sa pagitan ng Japan at ng Estados Unidos. Ngunit sa mas malawak na pagtingin, malinaw na ito ay bunga ng mahabang chain of events mula sa pag-angat ng Japan bilang modern power sa pagkadismaya nito matapos ang World War I, sa kakulangan ng likas na yaman, sa pananakop sa Manchuria at China hanggang sa oil embargo ng Amerika. Ang pag-atake sa Pearl Harbor ay hindi isang biglaang buso ng galit. Ito ay naging huling hakbang sa isang strategy unti-unting nabuo sa loob ng halos 3 dekada. At para sa Pilipinas, ang digmaang ito ay hindi lamang kwento ng mga barko at eroplano sa malalayong karagatan. Ito ay naging bahagi ng sariling kasaysayan, isang panahong nagbago ang takbo ng bansa, ng rehiyon at ng buong mundo.
Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.